Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Marami po nagtatanong sa akin tungkol sa salt water gargle. Pagmumog ng tubig may asin, may tulong ba to sa kanila? Nasosobrahan ba gawa nila? Para saan ba to? O baka may side effect to? So, dahil po sa mga nagtatanong, ni-research po natin, alam niyo yung salt water gargle, matagal ko na namang ginagawa to kahit nung bata pa ako. Madalas kasi ako magka-tonsils. Basta may tonsils, maligam-gam na tubig, mga 1/4 to 1/2 teaspoon, mga 1/4 to 1/2 teaspoon ng salt, ihalo sa mga ganito lang, maalat na to isang basong tubig hanggang ma-dissolve siya, tapos ginagargle yan. Maganda sa sore throat, tonsillitis, at iba pang mga sakit. Tingnan po natin. So maraming pag-aaral na nagpapakita, kahit mga ENT doctor, sinasabi nila, pag gargle ng salt water, may tulong talaga sa sore throat. Pwede rin makaluwag ng mga plema at natatanggal yung mga dumi-dumi at mga bakterya sa lalamunan. So, ang salt water gargle, pwede siya pang sore throat at pwede rin siya sa mga singaw, bleeding gums, masakit ang ipin, nalilinis din ng bibig, oral infection, kahit mga bad breath. May tulong ang pag-gargle. Actually, gargle ng tubig, pwede na rin Pero kung salt water, mas maganda. So, nakakatanggal ng mga plema, mucus, nakakatulong sa bad breath at sa sipon, trangkaso, lalo na kung masakit ng lalamunan. Pwede po yan. May tulong ang salt water gargle. Gaano kadalas? Mga 2 to 3 times a day. Depende po kung talagang masakit ang lalamunan, kahit mas madalas. So, salt water gargle for sore throat. Pag gargle po, ito po, pinapakita ko sa inyo. Kasi ang salt water, medyo concentrated siya. Dito po, concentrated siya. So, dahil concentrated siya, mas nakakasak siya ng fluid at ng mga dumi. So, pag ginargle mo tong salt water dito, let's say yan, maga yung tonsil, baka may nana sa tonsil, baka may natitirang mga pagkain pa dyan na dumi-dumi, nagkakos ng bad breath. So, pag ginargle mo dito sa lalamunan mo ng 30 seconds to 45 seconds, masip-sip-sip niya, masasak niya yung mga dumi. Matatanggal niya yung maga, mababawasan yung maga, yung dumi matatanggal, pati yung mga bakterya, mikrobyo matatanggal din, mababawasan. Mas mabilis gagaling sa salt water gargle. Luma na pong remedy dito. Diyan talaga siya bagay. Sa sore throat, pwede ang salt water tulad nito. Kung may sore throat kayo, may tulong din ang steam inhalation. Kung may plema sa baga, damihan pag-inom ng tubig, chicken soup, tsaka gargle with salt water. Bukod sa sore throat, misa kasi pharyngitis dito sa likod yung maga. Sa tonsils, pwede rin po gargle with salt water. Yan ang ginagawa ko lagi dati. Sa sipon, ang sipon kasi minsan may sintomas din na bukod sa plema, masakit din ang lalamunan Parang may sore throat ka rin Kaya may tulong din sa sipon yung salt water gargle. Colds and flu, ito po yung mga home remedies. Chicken soup, tulad na sinabi ko, di ba? Sa flu, vitamin C ang kailangan. Zinc, kailangan yan ang mahalaga. Vitamin C rich foods, pagkain may zinc, at salt water gargle. May tulong din yan. Wala naman pong side effect. Pagdating naman sa gilagid, sa ipin, sa bibig, nire-recommend din ng dentist ang salt water gargle. Lalo na ngayon, let's say hindi kayo makapacheck sa dentista, may sira ang ipin, di ba, masakit ang ipin, hindi natin mapastahan. So, bukod sa pagtutoothbrush, tuloy-tuloy lang ang toothbrush, ayaw mo lalo lumaki yung sira ng ipin, salt water gargle. Naaalis niya yung mga dumi. Nalilinis niya to. At bukod sa paglinis ng ngipin, pati yung namamagang gums may tulong. Ito po, gilagid na mamaga. May infection o baka nasugat, may tulong ang salt water gargle. 1/2 to 1 teaspoon of salt sa isang basong medyo mainit-init na tubig. May tulong po sa gums. Yan. Salt water gargle, ito po, 2 to 4 times in a day, siguro mga 3 times in a day. Paano siya gumagana? Ito po, by osmosis. Sinabi ko nga, mas concentrated ito, mas nasisip-sip niya yung mga tubig, liquid, at mga bakterya, at mga
mikrobyo doon sa parte ng lalamunan. Pati sa bibig din nalilinis niya. May isang pag-aaral na nagpapakita na mas napapabilis ang paggaling ng gumagamit ng saltwater gargle kaysa hindi. Ngayon, ang tanong nyo, pwede ba ito makatulong para makaiwas sa sakit? Yung wala pang sakit, hindi ka tatamaan ng sakit? Sa tingin ko, mukhang hindi dapat. Kung gusto natin makaiwas sa sakit, ay dapat siguro mag-face mask tayo, lumayo tayo sa ibang tao, o maghuhugas tayo ng kamay natin. Pero may isang pag-aaral dito, gawa to sa Japan, ang ginamit nila gargle lang tubig lang Pwedeng may salt, pwedeng wala Pero maliit lang yung pag-aaral nila. Around 60 ang subjects nila. Nakita nila kahit yung pag-gargle lang, simple water gargling lang, pwede na maka-prevent ng mga infection dito sa lalamunan. Pero ito yung mga ordinary infection na mga sipon-sipon lang to. At nakita nila, mura lang to, libre lang to. Wala naman pong side effect. Wag lang siguro sobra tapang. At kung meron ka may inom konti, okay lang naman may mainom konti, wala namang kaso. Pero ang maganda lang pag gargle nito, dapat lang medyo mas malalim. Kung hanggang saan kalalim na kaya mo na tumatama dito, na hindi ka nasusuka, na hindi mo nalululod, pwede naman. Mga 2 to 3 times a day. So, pwede to kung merong sakit. Kung walang sakit, hindi natin alam kung makakatulong o hindi. Pero sa akin, wala naman masama kung gusto nyo gawin. Pero para sa akin, kung kailan may sakit, pwede natin gamitin to. Salamat.